Ang mga tanong sa batas, bibigyang kasagutan, magtanong lang dahil always at your service ang inyong kapuso sa batas. Attorney Gabby Concepcion, happy hump day! Ako ay pumapayag na disiplinahin ng guro ang aking anak. Teka. Ano to? Kasunduan sa pagdidisiplina? Sa mga magulang dyan, nakapirma na ba kayo ng ganitong dokumento mula sa school ng mga anak ninyo? Isang concerned citizen kasi ang nagpadala ng discipline waiver na tulad nito sa GMA News na pinapapirmahan daw sa mga magulang ng isang teacher mula sa Rizal. Pero bago kayo pumirma, alam nyo ba ang ibig sabihin yan? Well, here's all you need to know. Ask Attorney Gabby. Hashtag Ask Attorney, Attorney, legal ba talaga yung ganitong waiver at ano pong ibig sabihin once na pirmahan ko to? Well, medyo nakakabahala talaga ang waiver na ganito tungkol sa pagdidisiplina sa mga bata habang sila ay nasa paaralan. Unang-una, may polisiya naman ang DepEd na mahigpit na ipinagbabawal ang pananakit sa mga estudyante. Actually, zero tolerance policy. In fact, ang DepEd tungkol sa child abuse, bullying, exploitation at iba pang makakasakit sa ating mga anak. Bawal din sa ilalim ng Article 233 ng Family Code ang corporal punishment o yung pisikal na pananakit sa mga bata sa mga eskwelahan. So magtataka talaga kung bakit kailangan ng waiver kung wala naman silang ginagawa na mali o taliwas sa requirement ng batas. Mahirap naman kung ang waiver ay dahil pinapahintulutan ninyo ng paaralan na gamitin ang kahit na anong uri ng disiplina para sa mga bata, which might include corporal punishment or any form of child abuse. Kasi bawal ang emotional o psychological punishment o katulad ng paggamit ng masasakit na salita na makakasira sa pagkatao o dignidad ng bata. E baka makasuhan hindi lamang ang mga guro o ang paaralan, pero pati na rin ang magulang na nagbigay ng pahintulot na gawin ito. Kasi child abuse yan. Anyway, hashtag Ask Attorney, Attorney. Bukod dito, may iba bang mga waiver din tayong na-encounter na kailangan pinapipirmahan? Ano ba ang dapat nating tingnan o tandaan bago pumirma ng ganito? Tandaan, dapat ilag kayo pag merong pinapa-waive sa inyo. Bakit? Pag sinabi kasing waiver, ibig sabihin ay meron kayong pinawawalan o gini-give up na karapatan o pribilehiyo. So dapat ay palaging malinaw at siguradong alam ninyo kung ano ang wini-waive o gini-give up ninyo. Usually sa mga paaralan ng isang halimbawa ng waiver ay kung may school field trip. Sanay tayo na may waiver na walang pananagutan ng paaralan in case na magkaroon ng aksidente. Ibig sabihin na usually, hindi na kayo pwede mag-file ng kaso pag may nangyaring aksidente for damages, halimbawa. But take note, malamang hindi rin kikilalanin ng waiver na to kung ito ay gross negligence o sobrang pagpapabaya ng paaralan o krimen ang nangyari. So pag may waiver na pinapipirma sa inyo, dapat malinaw kung ano ang pinapa-waive sa inyo. Although sa ilalim ng batas ang isang waiver na labag o contrary to law or batas o sa public policy, morals or good customs ay walang bisa, null and void kumbaga. So kahit na pumirma kayo ng waiver na hindi nyo kakasuhan ng paaralan, kung may mangyari habang dinidisiplina ang anak ninyo, walang bisa ang waiver at maaari nyo pa rin kasuhan ng teacher o ang paaralan kung sinaktan ang anak ninyo. So hindi pwede sabihin ng teacher na, pumirma naman kayo, pwede na naming disiplina ng anak ninyo. Well, hindi naman kasama doon ang pananakit o pagdidisiplina na bawal sa batas. So ingat po kayo sa inyong mga pinipirmahan kasi baka mamaya labag sa batas kayo ang magkaroon ng kulong. So basta't usaping sa batas, bibigyan nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask Attorney Gabby.